Magandang umaga mga kabayan. Sa vlog po na ito ay pag-uusapan po natin ang patungkol pa rin sa Dekreto Plusi dito sa Italia. Pero bago po yan, hinihiling ko po sana na i-like ang video at mag-subscribe na rin sa aking channel. Ano po ba talaga ang nangyari kung bakit nakulong ang mga kababayan natin na naririyan sa Pilipinas dahil sa Dekreto Plusi? Pero bago po yan, narito po muna ang babala ng Konsuladong Panlahat ng Pilipinas dito po sa Milan. Babala laban sa panloloko hinggil sa Dekreto Plusi. Inuulit po ng Konsulado Panlahat ng Pilipinas ang babala nito sa ating mga kababayan na naghahanap ng trabaho para sa kanilang mga kamag-anak sa Pilipinas sa ilalim ng Dekreto Plusi program na huwag maging biktima ng mga illegal recruiter at scammer. Inilalabas po uli ng kondulado ang babala na ito matapos ihayag kamakailan ng Ministerio del Interno at Ministerio del Laboro e delle Politiche Sociali ang mga pagbabago sa Dekreto Plusi program para sa darating na taon na may kota na 165,000 na migranteng manggagawa. Pinapaalalahanan po ng konsulado ang ating mga kababayan na mag-ingat at maging mapagmatsyag laban sa mga inaasahang pananamantala ng iba po nating mga kababayan na sisingil ng malalaking halaga kapalit ng trabaho para sa kanilang mga kamag-anak sa Pilipinas sa ilalim di umano ng Dekreto Plusi program. Dapat malaman po ng ating mga kababayan na kahit kabilang ang Pilipinas sa 30 bansang sakop ng Dekreto Plusi program, wala pong kasigurudahan na maaaprubahan ang mga aplikasyon ng mga kamag-anak para sa work visa. Dapat din pong tandaan ng ating mga kababayan na ang mga employer lamang na nabigyan ng autorisasyon na kumuha ng mga manggagawa sa ilalim ng kautosang ito, nula osta, ang maaari pong mag-apply para sa work visa para sa kanilang mga potensyal na manggagawa. Ang isang dayuhang employer na gustong kumuha ng manggagawang Pilipino mula sa Pilipinas ay dapat din pong sumunod sa mga requirements ng Department of Migrant Workers, DMW, para sa recruitment at deployment sa pamamagitan ng Migrant Workers Office sa konsulado. Ang dayuhang employer ay dapat din pong may kasunduan sa isang Philippine Recruitment Agency o PRA na lisensyado ng DMW. Ang dayuhang employer at ang PRA ay dapat din akreditado sa MWO bago maitalaga ng legal sa ibang bansa ang manggagawang Pilipino. Pinapaalalahanan din po ang ating mga kababayan na sa ilalim ng mga batas ng Pilipinas, anumang aksyon ng canvassing, enlisting, contracting, transporting, utilization, hiring, kabilang ang repairing contract services, promising o advertising para sa trabaho sa ibang bansa para kumita man o hindi ng isang non-DMW license na individual o ahensya ay ituturing na illegal recruitment. Ang mga kababayan na maaaring nabiktima ng mga illegal recruiter o scammer ay maaaring makipag-ugnayan sa MWO sa pamamagitan ng email polomilan@gmail.com o WhatsApp +3937 56572 Kaya sa mga kababayan natin na mayroong apply dito sa Dekreto Plusi 2025, dito po ay nilinaw talaga ng Embahada ng Pilipinas dito po sa Milan na hindi po talaga lahat na nag-a-apply ay mapapagbigyan o mabibigyan ng nula osta o tinatawag na working visa. Nilinaw din po ng Embahada ng Pilipinas na kailangan yung mga recruitment agency ay lisensyado ng DMW o tinatawag na Department of Migrant Workers para legal silang makapag-recruit sa deployment sa pamamagitan ng Migrant Workers Office. Ano pa po ba ang anunsyo na makikita po natin sa Facebook page ng Embahada ng Pilipinas dito po sa Milan? Narito po.
Pinapayuhan po ang ating mga kababayan na naglabas ng warrant of arrest ang Municipal Trial Court in Cities, Branch 1, San Pablo City, Laguna sa criminal case number 57501 para sa estapa o swindling laban po sa ilan nating mga kababayan dyan sa Pilipinas. Kababayan are advised that the Municipal Trial Court in Cities Branch 1, San Pablo City, Laguna has issued a warrant of arrest in criminal case number 57501 for estafa against the following names. Ito pa po ang isa. Ipinapaalam po ng Konsuladong Panlahat ng Pilipinas sa ating mga kababayan dito sa Hilagang Italia na nasa kamay na po ng mga kinauukulan ang ating isang kababayan dahil sa mga kasong illegal recruitment at estafa na naisampa laban sa kanya. Nahuli po siya sa bisa ng warrant of arrest ng mga tauhan ng Mabini Police Station sa Barangay Mahuben, Mabini, Batangas noong ika-6 ng Enero 2025. Ayon po dito sa impormasyon na ibinigay ng Embahada ng Pilipinas, ito po ay may contact dito sa Italy na nagngangalang Bilina Mendoza. At sila po ay hinikayat ng recruiter na ito bilang isang hotel keeper na magtatrabaho sa BLB Multiservices, SAS, Airbnb at Restaurant Bar. Alam niyo mga kabayan, posible po na ang pangalan na yan ay gawa-gawa lamang po ng recruiter na yan upang makapangbola ng mga kababayan natin dyan sa Pilipinas at makapanloko. Pero ang totoo, wala naman po talagang ganyang pangalan dito. Yan po ay gawain na ng mga scammer, ang makapanlamang ng kapwa. At ang binibiktima nga po nila ay yung mga tao sa Pilipinas na naghahangad na mabago ng konti ang kanilang pamumuhay. Sa hirap ba naman ng buhay ngayon dyan sa Pilipinas, sino bang hindi maghahangad na makarating sa ibang bansa, mabigyan lang ng magandang kinabukasan ang kanilang pamilya. At pagkatapos, ay maloloko lang ng mga ganitong klaseng tao. Sana mabulok na kayo sa bilangguan kung tutuusin. Hindi na makatao yung pag-iisip ninyo eh. Isipin nyo yung talagang 300,000 piso na hiningi ninyo sa inyong mga naging biktima. Malamang ang iba pa dyan, utang. Nasaan ang konsensya nyo? Ang kakapal na mo naman mukha ninyo. Ipapakain nyo pa yan sa inyong pamilya, sa inyong mga anak. Ang ganyang perang madumi. Sobra kayo. Wala kayong mga puso talaga, oh. Grabe kayo. So sa mga viewers po ng aking channel, maraming salamat at uulitin ko po, paki-like na lang po ng video kung inyo pong nagustuhan o may naitulong sa inyo kahit pa paano ang maikling video na to. At hanggang sa susunod na lamang pong vlog uli. Maraming salamat po.